Naghaya ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Senadora Risa Ontiveros laban kay Michael Maurilio o alias Rene na tumestigo noon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Inireklamo rin ni Ontiveros sa mga nasa likod ng video ni alias Rene at ang mga nagpakalat umano nito. Pumalag naman ang ilang inireklamo ng Senadora. May unang balita si John Consulta. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Ontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng Senadora. Sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng nagpapakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Inireklamo ni Ontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nagpost ng video na pagtanggol Valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin. Sinabi dating ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sa isa pang Facebook video, muli nagsalita si Maurilio at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng Senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Ontiveros ang 13 taong anyay nagpakalat ng umano'y mapanirang video ni Maurilio. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi nina Trixie Cruz Angeles at Ahmed Pagdinawan, hindi nila ipinakalat ang video ni Maurilio. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Maurilio. At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng Senadora. Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol sa video ni Maurilio sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang Senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Maurilio. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan ng reklamo. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.